ko ng picture. Sabi ko, tingnan nyo nga, ano ba yung napuntahan notaryo ni Sergeant Gutesa? So nakuha namin yung mga pictures. It's an existing notary. Ano pa nga, 24/7 eh. Parang 7-Eleven tong notaryo na to. At marami siyang kontrata. Eh, ang tingin ko, Secretary Nonal, kay Ed, ang feeling ko dito, sekretarya niya siguro yung naman, like all other notarial services. Pipirmahan ng tao nila. So sinabi siguro, hindi ko pirma yan. Umari totoo, pero notaryo niyan. Nasa journal yan, may entry yan, at yung seal na yan, totoo lahat yan. And I welcome the investigation. Investigate ng DOJ yan, investigate ng Blue Ribbon Committee. Dahil dyan lalalim ang issue. O, kala ko ba ayaw mong pumapel? O, ba't ngayon nag-ano ka, nagdi-demand ka? Kung ayaw mong pumapel, huwag ka mag-demand. Nagdi-demand ka na eh. Ibig sabihin, hindi ka lang mapapel. Pinalalaminate mo na yung mukha mo. Na sila mismo, pine-pressure nila si Gutesa, dinidiscredit nila, at sinasabi lang peke itong ganito, just to prove their point. But it will turn out na 1,000% yan ay notaryong totoo at maraming kontratang na notaryo yan. You're saying basically that itong notaryo, mukhang gawain niya talaga to na yung pumipirma para sa kanya is somebody else, like a secretary or an admin person. I don't want to assume it, pero gano'n na nakita ko doon kay Makalintal. Parehong-pareho, si attorney Espergao, siya mismo, parehong-pareho na signature. Before pa si Makalintal, nakita ko yung document sa TIESA, sa Department of Tourism, si attorney Espera, same signature. So ang dami talagang ganitong signature. Ngayon, siguro inipit, i-deny mo yan, ayusin mo yan. So yun ang gusto ko malaman. So I really want it investigated para makita sinong nasa likod nito na talagang gusto nilang i-discredit Sergeant Gutesa on the basis of a notary na wala naman immaterial. Because in a way, in effect, nagsalita siya sa Senado, sinabi niya kung ano yung nakita niya, kung ano man yung ninotarize, di ba? Ano naman natin yan eh, when you notarize, it is only to make it a public document. But what Sergeant Gutesa did, taking an oath in front of millions of Filipinos, in front of the Senate Blue Ribbon Committee, under oath, in effect, yun na yun. That is already his sworn statement. Sir, kambi na ako, sir. Ang importanteng tanong kasi ngayon, nasaan si Gutesa? Nasaan? Yan na. Ito po, pakinggan nyo. Nasaan si Gutesa? Tingnan nyo ang hula ko, nasa peluka ni Marcoleta, nakakumot. Yan ang hula ko. Ha? Yan ang hula ko. Eh siya, anong hula niya? Nobody seems to know what it Hinihintay is. siya sa NBI noon eh. Hinihintay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Kaya diba? hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. Yan ang sinasabi natin. Kailangan mong kasuhan si Speaker Martin bago natin mapakulong yan. Eh, nagtatago si Gutesa eh. Nasan ba? Tanong ngayon, nasa na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta. Sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po ito ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Yan na. Tignan mo kasi nung alingan ng Defensor na nasa Philippine Marines lang. Mamaya, mayayari ka. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi mo siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga Marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Sir, Si Sergeant Gutesa nasa Marines Sinabi ng bunganga ni Defensor yan na riding in liar ni Marcoleta. saying that the Marines officially have adopted and secured Gutesa. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha namin information from the family. Hindi ko siya Malinaw buong organisasyon ng Marines, pinoprotektahan daw si Gutesa. Malinaw sinasabi niya. Kausap directly. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family nandun siya din, kasama siya nung una. And then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaatid. You can verify this daw you can verify. Binerify namin. Malalaman mo mamaya. It's kay Sergeant Gutesa, hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yun, nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya.
Meron mo ronda pa raw, ah. Aba, meron may ronda pa. Ang ganda talaga ng exaggeration ni ano. Ang ganda ng exaggeration talaga ni Defensor. Parang ABS-CBN exaggeration. But there was this incident siguro several days ago. Kong, ano mangyayari sa testimony ni Sergeant Gutesa? Magpapatuloy ba siyang mag-testify sa Senate Blue Ribbon na mag-o-open November 14? No? Siya yung parang yung signature niya ang lalabas doon nasasabi na mukhang ang sabi ng RTC at sabi rin ng ibang government agencies nung chinek nila ay fake yun doon sa kanyang affidavit. So, mahalaga na nandun siya para i-contest yun. No? Yes, At i-affirm yung kanyang affidavit against Saldico and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify, Sec. Ronald, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado is already suffice na affidavit niya. Pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit-kabit yung mga issue. Dahil if you recall, si Alcantara nagsalita din, si Bernardo nagsalita din. Dalawang tao yung parating lang binabanggit. Si Mark Tecsay at si Paul Estrada. Ito ang dalawang tao ni Saldico na tumatanggap ng pera kung saan-saan at nagdi-deliver din ng pera. Ito yung binanggit naman ni Sarge Gutesa, pati di ba si Yusek Bernardo Alcantara, nagdi-deliver sila ng pera. So, hindi na pwedeng sabihin na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sergeant Gutesa. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, inuulit ko, hawak ng Philippine Marine si Sergeant Gutesa. Oh, inulit pa. Hawak ng Philippine Marine si Sergeant Gutesa. Inulit pa ng katangahan niya. Inulit pa. Inulit pa ang katangahan. Doon nila imbitahin o gusto nilang puntahan doon at doon nila tawagin. Pero alam mo, Sec. Ronald, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, etong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita, si Sergeant Gutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyaring perahan eh. Yung kanya nagdi-deliver ng pera, sinabi niya yung katotohanan. Okay. Ang sinabi niya do, bentang tao, ang tao ni Saldico. Hindi mo lang pinatawag Sir. kahit isa. Yes. Si Mark Tecsay, si Paul Estrada, consistently minimension. Hanggang ngayon, hindi sinasabi na. Hindi niya sabi na yun. Kasi nga, tinaniman nyo na yun eh. No! Guguluhin nyo lang eh. Ha? Hindi na yun. Guguluhin nyo lang eh. Anong sabi sa Constitution? Falsus infactus, falsus demonius. Wala na. Diba? Falsus impactus, falsus demonius. Ano ibig sabihin nun? Simula pa lang, sinungaling na, kaya hindi na pwede, walang kwenta. Ba't pa magtsatsaga? Ba? Ba't magtsatsagaan pa yung mga Hershey nyo? Puro Hershey. Hershey. Oh. Imbis na diretso ang investigasyon, nililiko nyo. Falsus impactus. So dapat sana, tingnan nila. Ito na. Sinabi nito, Ito na. Makinig po kaya. Ito na. Babaray na po ito. Yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado, napakinggan ng milyon-milyong Pilipino. Right. And I Sir, think sir. that should be the direction of the Blue Ribbon Committee. Hindi naman, sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony, but of course, we have to fact check as well, right? That is just a basic. That's the first thing to do when somebody accuses somebody of something else. You have to fact check them too. That's to be fair. And secondly, can I just confirm? So, as of today, as we're talking, you're confirming that Gutesa is In the custody. within the Philippine Marines compound. Pag chinek namin with the AFP, they will. Mapipiko na siya dito, mapipiko na siya. Mapipiko na si Mike Defensor, impactus. They will corroborate this. Let's let me clarify, hindi kayo sinasabi ko ang No, sinabi I ng Blue know, Ribbon I know. Committee. Yes. Yung Blue Ribbon Committee, imbis na kunin nila yung katotohanan, ang ginawa nila is nilalabas nila itong sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. I think that's. I have to disagree. I think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified, right? Doon pa lang nag-fail na. What That's the if first the test. notary public is doing something wrong? He went there in good faith. Now, Yes. number one. Yeah. Number two, yung oath niya sa Senate Committee stands on its own. Stands on its own. Nag-oath siya, under oath siya. It's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And yung intent of a notarization Gigil na gigil yan? Gigil yan? Gigil? Ha? Gigil? Gigil yan?
Pinipilit mo, Depensor, wala ka ng lugar sa politika. Ha? Depensor, wala ka ng lugar sa politika. Ha? Maglaba ka na lang ng neck brace ni Gloria. To make the document public. He made it in front of hundreds of millions of billions of Filipinos. Right. So yung question ng hindi totoo lang, immaterial yun, no lawyer will tell you that even the Supreme Court has already decided on the effects of notary on the petition and affidavit submitted by individuals. Yes, but again, it speaks to his credibility, right? The Manila No, it Regional, doesn't. the No, it doesn't. Manila Regional Pagka ba Trial ikaw Court. nagbenta ka ng, Sir, it doesn't. wait. Kunyari, nagbenta tayo ng lupa, binentahan mo ko. Yes. Pinanotaryo natin in good faith. Pagkatapos nung nagpanotaryo tayo, pineki yung notaryo. Wala tayong magagawa. Is it our fault kung sekretarya ng abogado ng firma? Right, but the So, Manila. May prediction mo lang yan. Prediction mo yan. Yan ang mahirap sa'yo, Depensor, sinungaling ka eh. Kung sekretary ng abogado ang pumirma, where is the documents, Your Honor, Mr. Chair? Mr. Depensor allegedly saying that the secretary signed the document and not the lawyer. But, in the other side, Your Honor, Mr. Chair, the RTC himself said it was forged. Your Honor, how these things gonna go through? Are we in favor of the RTC? Or are we in favor of the talent agency of Depensor? Pagayin mo si BBM, no joke. Okay, are you getting me, Your Honor, Mr. Chair? Who we gonna rely on our beliefs and thoughts? Who? The RTC, Regional Trial Court in Manila? Or this Depensor, the talent agent of Ador Mawanay and Gutesa? And the two person I said is a planted witness. Okay, you cannot say here that the secretary signed and not the attorney. Where is your motherfucking evidence? Okay, where is the evidence that the secretary? Do you have a footage? Do you have a CCTV footage? Do you have a video? None, Your Honor. But the RTC have the investigation. They said that it was forged with the partnership of the NBI. So, I pass to you the question. Okay? The corduroy na balat ng mga matatanda niyan. Kanino kayo maniniwala? Sa RTC o sa talent agent na si Depensor? Ramjay, thank you, Ramjay. Ramjay, thank you. But Regional it cures Trial it. Court. Now, it cures the situation because he went to the Senate. Okay, He yes, gave yes. an under oath Okay. statement to the Senate. Yes. Okay. So, in any case, Pero- the point is the Regional Trial Court itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So, Oh. I'm not quoting any random person here. I'm saying a court found that it was falsified. Oh. And there, again, it comes back to him. So let me turn the question around and ask. if Let me it turn was the question falsified, around and it's ask not you. Gutesa's fault. Okay. So let Kasi, me, sir, yung let me. sinasabi ni Sec Ronald, Yeah. Ronald, pineki ba niya yung seal? Pineki niya yung pirma for 250 pesos. Pipikiin ko Huwag ka lahat. mapikon! Nakakala ko ba ay mo umepal-epal dito? Napipikong ka na eh! Huwag ka mapikon! Tinatanong ka, babae yan, oh! Tinatanong ka ng babae, binabara mo eh! Okay, huwag ka mapikon! Huwag ka mapikon, sinasabi niya lang na RTC na ang nagsalita. Oh, so babalik mo na naman yung sekretary. Huwag ka mapikon, Depensor! Hindi nga kami napikon sa'yo sa Ador Mawanay eh! Huwag ka mapikon! Yun. Okay. And then I go to the Senate.
Di ba? Pero let me turn the question around and ask you. You've only just met this guy. Why are you so convinced he's telling the truth? Oh, ayan, patay ka na. Oh, kakikilala mo pa lang yan. Paano mo nasabi na nagsasabi ng totoo yan? Oh, namutla siya, oh. Hindi niya alam kung ano yung sisipin niya, oh. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Maepal na defensor, talent agency siya. Siya ang nagbibigay ng pekeng mga witness, kuya. Kaya wag nang magtaka kung ganon, Gotesa. Kasi nga walang yak kasama si Marcoleta. Ang kampanay talagang maingay, ganun din po. Bunga ni defensor na pikon siya. Sa babaeng newscaster, ano ba naman yan? Na corner ka na naman. Ano ba naman yan? Na corner ka na naman. Merry Christmas po. Merry Christmas. Biglang naging Pasko eh, no? Okay, bumalik tayo sa tanong. Ha? Bumalik tayo sa tanong. In English, you met him once, but the full of trust condom you put into... Huh? If you are meeting a person just once, are you willing to put your full trust condom to him? Huh? Is it possible? That's the first time that you met some people, one Gotesa, then you pull your trust condom? How is it possible? Pakinggan natin. Because by all logic, even if ang congressman now investigated, by all logic, yung tao nagpunta doon sa committee namin sa Kongreso, nag-oath. Kahit na hindi niya notaryo, legal na yun. So now, people are trying to hit his credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Ang layo ng sagot mo! Ha? Ang layo! Ha? Tinatanong ka. Isang beses mo nakita si Gotesa. Binigay mo na yung tiwala mo. You gave your full trust condom. Oh. Tama ba yun? Oh, ulitin natin yung sagot niya. Maganda nga, investigahan yung notice. Ask you. You've only just met this guy. Why are you so convinced he's telling the truth? Because by all logic, even if ang congressman now investigating it, by all logic, yung tao nagpunta doon sa committee namin sa Kongreso, nag-oath. Oh. Kahit na hindi niya notaryo, legal na yun. Ang layo ng sagot mo, boy! So now, people are trying to hit his credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Maganda nga, investigahan yung notaryo. So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem. Ang layo ng sagot mo, tinatanong ka. Unang beses mo nakilala. Anong sagot mo, boy? What we should look into is the substance of what he's saying. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldico? Oh, diversion, Your Honor, Mr. Chair. Your Honor, objection, Your Honor. This is a frankly diversion. Your Honor, Mr. Chair. Okay, the court is asking, the first time you met Gotesa, are you willing to put all your trust condom to him? Diversion, Your Honor! Huh? This is a diversion! Answer the question, Your Honor, Mr. Chair! Okay,
We are going to a different road, Your Honor, Mr. Chair. The question is, I repeat, are you willing to put your full trust condom to Gutesa even though it is the first time you met him? Your Honor, the question is clear. But Mr. Defensor, the talent manager of Ador Mawanay and Gutesa, is diverting the question to another level. Like Cayetano, over the moon, over the Mars is the answer. Ng mga tao at siya naman ay nag-deliver, dinideliver kay Speaker Martin. Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinagkakitaan? Because that is the situation. This person, si Sergeant Gutesa, came out dahil nakita nila, nagbaba sa lugar nila. Yung palang dinideliver nilang pera, yung kinukuha nilang pera, dito pala nanggagaling. Your Honor, the conversation is so irrelevant to the question. Your Honor, Mr. Chair, are you listening to the words that coming from his mouth? Irrelevant from the question, Your Honor. Tapos pala nila, involved sa sindikato ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan. Yan ang rason kaya lumabas si Gutesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. Sir, are you still in touch with Gutesa at this moment? And at the same time, is he officially under the protection of the AFP or just by certain elements of the Philippine Marines? Ayan na. Ang alam ko, it's Philippine Marines. Oh. Ito nakala ko elements, but it's turning out talagang mga Marines, the Philippine Marines itself. Not the Ayan, pakinggan nyo kasasabi niya lang Philippine Marines itself. Okay. Okay, check-in natin. Philippine Marines itself. Teka lang Ayan po Philippine Marines itself. Ngayon, check-in natin. Kung nasa Philippine Marines po. Puntahan nyo lang po yung News 5. Ayan po, News 5. Enter nyo po. Ayan live na live po yan Enter nyo ang News 5. Makikita nyo na po ang sagot. Ayan po Tiniyak na hindi tinatago. Tanga talaga si Defensor. Ayan po. Tiniyak na hindi tinatago ng AFP si Gutesa. Sinungaling. Patayin mo si BBM. No joke. Ay, Melissa Palain, thank you. Mamula Lane, salamat. Thank you po. Ayan, Browner, tiniyak na hindi tinatago ng AFP si Gutesa. Patay na naman. Ano bang grupo nito? Alam ko na, FGF nagtatago dito, FGF. Putik talaga mga DDS to, napakatanga talaga. Ayan po, marino ang sagot ni Browner. Ayan Browner, tiniyak na hindi tinatago ng AFP si Gutesa sa pool. Ito pa. Ito po Ito na po ang abangan nyo. Ayon po ito sa Kabayang Patrol. Orly Gutesa break silence. Ito na po. Meron po yatang isang interview na mangyayari na ilalabas na video. Pininit lang ako ni Defensor at Marcoleta. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Yare! Patayin mo si BBM. No joke.
Ayan ang sinasabi ko na nga ba eh. Ayan ang sinasabi ko, ang kasamaan hindi talaga mananalo kahit kailan eh. Oh. Ma'am Gina Chavez, maraming salamat po, Gina Chavez Bonifacio. Ay! Hoy! Ano yan, oy? Uy, sorry, Ma'am Gina Chavez, mali yung pinindot ng director. Direk, ano yung pinindot mo? Bastos! Sorry po, Ma'am Gina Chavez, ha. Naglolo ko yung AI natin, eh. Yung voice prompt. Bastos ka. Bastos ka talaga. Para lang kay Barbie yun. Oh. Yari. Ito po, abangan natin to, ha. May ilalabas po yatang video na confession video ni Gutesa. At may sasabihin po siya na ikalulungkot at ikakakalbo ni Marcoleta. Baka magpa-blondie ka na, Marcoleta. Ha? Baka magpa-blondie ka na. Oh. Kaya talaga itong riding in sinungaling na to na si Defensor at Marcoleta na talagang magkasama po sa Kongreso yan. Magkaututang dila yan. Kaya wag na kayo magtaka kung si Gutesa ay talim witness. Ganyan na po ang trabaho ng mga yan, susmiyo. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
Damdamin nyo lahat